Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, matapos ang lantarang pagnanakaw na sa bayan, nako, AFP, PNP, etc. Nagbabala na kay BBM, nako, may kalalagyan ka. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Mga taong nasa likod ng panggagago sa taong bayan, tiyak na may kalalagyan. Talaga. Ilang mga retirado at veteranong Armed Forces of the Philippines members pumalag na sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ito na nga raw ba ang katapusan ng administrasyon ng anak ng dating diktador at Nako, ni Pangulong sana. si Bongbong Marcos Jr. matapos magsalita na ang humigit kumulang sa 200 retirado at veteranong miyembro ng Armed Forces of the Philippines na tiniyak na hindi sila magpapabayad kahit na sinuman matapos ang kanilang naging pananindigan na tatayo sila para sa taong bayan. Eto lang mga kababayan, no? Bakit itong mga retired at mga armed forces natin, no? Mga retirado, bakit ngayon nagsasalita po sila against the government? No? Ito, mga ano to, mga talagang mga bihasa po ito. Pagdating sa labanan, sa batas, di ba? PNP and AFP, mga kababayan. What I'm trying to point out, mga karibin natin, bakit nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, wala namang ganito. Walang mga manifestong lumalabas, kumakalat, against war on drugs, di ba? Because, they are favor, no? Pabor po sila sa ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pero bakit ngayon? Di ba? Bakit ngayon pinalalabas po ng administrasyong ito, no? Na mali po ang ginawa ni Pangulong Duterte. We're in, no? Kung mali dapat ang ginawa ni Pangulong Duterte nung panahong 'yon, no? Dapat itong mga retiradong EFP, PNP at iba pa, no? Noon pa lang nagsalita na. Pero bakit ngayon sila nagsasalita sa administrasyong ito? Eto kung bakit. Dahil meron po silang nakikita na irregularidad. Maybe it's against the Constitution, no? Na dapat sinusunod ng isang gobyerno. Diba? Lalo tila laganap na ang korupsyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Matapos manipulahin ang budget para sa taong 2025 at tanggalan pa ng pondo ang mga pinakamahalagang ahensya ng gobyerno, hindi na nakapagpigil pa ang maraming dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines na batikusin Tama lang na magsalita. ang kapulungan ng Kongreso matapos manipulahin ang 2025 fiscal year budget. Dahil dito, naglabas ng official statement ang samahan ng mga retirado at veteranong miyembro ng Armed Forces of the Philippines na kinukundina ang samot-saring korupsyon sa bansa. So yan mga kababayan, big salute, no? Na yan po sa ating mga retired mga AFP at PNP, no? Maraming salamat po sa inyong pagsasalita, no? Against po dito sa ginagawang kalokohan. Kung kalokohan man po ang may tatawag natin dito, kung ano po ang may tatawag nyo dito, pero po sa akin, kalokohan po ang lahat ng ito, no? Kung ano man po ang may tatawag ninyo, maraming salamat po, no? Dahil kayo ay naninindigan na itong budget na ito ay hindi makatao, hindi makatarungan. Diba? Dahil bakit? Iilang tao lang ang nakikinabang, no? Obviously, yung mga nasa top, diba? Yung mga dinagdagan na budget, at mga may lumabas na mga insertion. Bukod raw sa tila power tripping na ginagawa ng ilang mga nasa pwesto, hindi raw katanggap-tanggap para sa mga dati. Power tripping talaga mga kababayan yung ginawa. Ito yung pinaka power tripping, no? Para sa akin, maybe para sa inyo rin, no? Yung ginawa po ni Paduano,
pagpapakontempt kay Director General Wilkins Villanueva. Ha? Yan pong nakikita kong isa na kung bakit gumagalaw itong mga retired PNP at AFP. Yung pangalawa, yung pagpapakulong naman po, pagko-contempt naman po ni Representative Franz Castro, no? Dito po kay Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Yan pong may tuturing nating power tripping talaga, no? Kung sino patuloy yung mga destroyer ng ating bansa, sila pa itong may malakas ng loob, no? To contempt somebody or someone defending our nation. Kalokohan talaga to, mga ka-review natin. Ating miyembro ng Sandatang Lakas ang harap-harapang pagnanakaw sa kaban ng bayan na mga tila politikong ganid sa kapangyarihan. Sa kanilang naging official statement, inisa-isa ng mga veteran members ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng mga kanilang nakikitang mali under the Marcos administration. Bukod sa bilyones na nawawalang pondo sa mga proyektong tila hindi raw napakinabangan ng tao, pagtatanggal sa mga benepisyong dapat raw ay nasa taong bayan at pinagkikinabangan ng bawat mamamayan, ang bilyones na pilit ibinubulsa ng mga likong politiko sa pamamagitan ng mga kanilang negosyong ipinapasok sa gobyerno, mga ayudang nagiging sanhi raw ng pagbili ng boto, lalo't na lalapit na ang pagpapalit ng liderato. Ito lamang raw ang ilan sa mga isyu na dapat nang tigilan ng kasalukuyang pamahalaan kung ayaw raw nilang pare-parehas silang pulutin sa kangkungan. Matapos ang kanilang panawagan, pinagtibay ng mahigit kumulang sa 200 dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines ang sabay-sabay na nanawagan na sagad na raw sila sa galit at hindi na raw dapat pang manatili sa pwesto ang mga magnanakaw sa gobyerno. Ayon sa social media post ng kailang political vlogger na si Tio Moreno, about time na ba? Katapusan na ba ni BBM? Look, retired officials and members of the Armed Forces of the Philippines, PNP, ununiformed personnels, UP Vanguard, civil society groups, civic organizations, and concerned Filipino citizens have expressed concern over what they describe as the questionable 2025 proposed national budgets passed by the Congress. This open letter was shared with SMNI News by one of the signatories of the manifesto. Unquote. Panoorin ang full video hindi lamang ng isang retiradong pulis na binalaan ang administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. maging ang Pangulo ng bansa na wag raw siyang papasiguro na nasa kanya ang kapulisan maging ang kasundaluhan. Dahil ang Tama. sa mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines ay tahimik lamang, ngunit kapag gumalaw, tiyak lahat ng mga ganit na politiko'y may kalalagyan. Good news to. Isiniwalat ang galit ng maraming miyembro ng Armed Forces of the Philippines sa panggagago ng Pangulo maging ng kanyang sariling gobyerno. Panoorin ang full video. BBM, hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer sa sala na ikaw ang gumawa. Yun, no? Palakpakan po natin. Parang ibinibintang mo sa kanila yung kasalanan na ikaw naman ang gumawa, di ba? Kayo po ang nagnanakaw pero ang pinalalabas niyong kumbaga masama. Dahil pinipigilan ang inyong pagnanakaw ay itong mga retired AFP, PNP, di ba? Mga destabilizer kayo, di ba? Pero hindi nyo ba naisip kung bakit nila nasasabi to? What are the cause, no? Kung bakit nila nasasabi ang kanilang mga hinanain sa inyo. Ha? Yan ang sinasabi nating karma na. Di mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM, na nagpabaya ka, nag-abuso kayo
o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan, tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya mo. Tandaan ninyo, even the yellows, even the other groups now ay nagrereklamo na doon sa ginawa nilang pagpapalusot ng budget. Takin mo, ikaw ang nagdi-decide ng budget. Ano ginawa mo? Tinaasan mo yung budget mo. Hindi halata, no? Hindi po halata, mga kababayan. Sila po ang nagde-decide ng mga budget, tapos sila ang nagtataas ng sarili ng budget. Tapos yung iba, binawasan yung budget, yung iba naman, zero budget. Pero sila, instead po na, teka lang, kasi nagbawas tayo doon sa kanila, to make it fair, no? Nga magbawas din tayo. Pero iba po ang nangyari. Bawas sa kanila, dagdag naman dito sa mga gumagawa ng mga batas na ito. Sino po ito? Speaker Martin Romualdez, House of Representatives, di ba? Malaki po ang budget nila. Sino ang pumipirma ng sino po ang last na pumipirma dyan sa budget ng 2025 na malaking budget? Di ba si President Bongbong Marcos Jr.? Bakit ganun? Tapos ngayon pa-drama-drama effect pa kayo na pag-aaralan namin yan. No? Pag-aaralan muna. Stop the drama, mga kababayan. No? Stop the drama. Filipinos know it well na kayo po talaga, no? No, kayo ang may kasalanan, no? Kayo ang dapat sisihin. Kayo ang may gawa. Ng budget na 'yan. Imposible na mga sumingaw lang yan bigla nang walang pinanggalingan, di ba? Obstacle lang. Di ba? May insertion na pala. Ayan, nagbubulag-bulagan ka kasi, no? Bibingi-bingihan ka sa sinasabi ng taong bayan. Mantakin mo, ikaw ang nagdidesisyon sa budget. Tapos, ang gagawin mo, yung mga anything that would benefit me, yun ang itataas ko budget. Mantakin mo ibinaba nila yung DSWD, except, tinaas nila yung AKAP. Kasi po, alam mo kung bakit yung AKAP. Kasi yung mga 4-piece, marami ho dyan, hindi ho botante. Okay, ano po ba yung AKAP na programa? Yung AKAP po yan po yung kapos. May sahod, ika nga. Pero kapos, ibig sabihin hindi sapat yung sahod nila. Actually, ang isang daw requirement dyan yung parang certificate of employment mo at saka yung parang payslip, ganyan, di ba? So, ano ibig ko sabihin? Isa kang butante. Bakit? Kanyo, siyempre, alam naman natin yung mga lower middle class, yung sumasahod pero kulang, usually butante yung mga yan, di ba? Pero yung mga 4-piece, yung talagang ikaw sa hirap, hindi na naasikaso yung re-registro kasi nga may iba sila talagang sobrang kahirapan. Kaya ngayon, nag-imbento etong DSWD ng AKAP tapos sinuportahan ito at pinondohan ito ng Kamara. Mantakin mo, di ba? Tinanggal yung PhilHealth, yung gamot. Kasi nga naman, pag mamamatay ka na, hindi ka na makakaboto. Pag may sakit ka na, iniintindi mo yung sakit mo na lang, hindi ka na boboto, di ba? So, tanggalan ka na namin ng budget. So, sabi pala ni Jam Magno, hindi budget yan, Sabi siya, hindi daw yan. Ito si Jam Magno, dati ko pa namang kaibigan to. Yung pala, Jam Magno, ingat. Ingat ka sa mga binibitawan mo, Medyo mag-research ka muna ng konti, Kasi ang binawasan kasi budget, At parte ng budget yung subsidy. Kaya hindi mo pwedeng sabihin separate yun. Ewan ko sa'yo, Jam Magno. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, dumagdag ka pa kay Maris. So ayan, mga kabayan, pinapakita lang po dito sa budget na ito that it is controlled, kontrolado po ng ilang tao lang. Lalo na po yung mga tumaas ang budget, klarong-klaro naman, kahit hindi natin sabihin, talagang tumaas po ang budget nila. Unfair to those who cut, yung budget, yung mga tinapyasan yung budget. So, ano pong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at alam po ng ating mga kababayan ng inyong opinyon. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.